Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katulungan ng talaman upang mga gawan, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay kailangan ng mga proyekto at pagpapatuhan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang kapagating balita si Boyet Guillermo. Hi! Maganda magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na lang po mga kaibigan, mga minamahal naming viewers at nag-aantay sa ating mga programa dito sa DZGG Broadcasting Studio. At narito na naman po ang ating isang edisyon ng Balitang Pilipinas Worldwide. Ayan, araw po tayo ng Lunes, August 21, yan, 2023. Alright, so, at tayo ay unang araw ng linggo. Ano po, subalit hindi ho natin masabi. Kanina sinabi ho natin, trabaho. Pero wala pala hong trabaho ngayong araw na ito sapagkat tayo po ay holiday. Oo. Walang pasok, walang trabaho. Kung walang trabaho, walang kita. Pero dahil deklaradong holiday yan, sa mga manggagawa meron pa ring pakinabang yan. May pakinabang pa rin. Kaya
Araw ng Lunes, yan. Syempre, kahit wala tayong trabaho, kung ano man yung ating ginagawa, kailangan ng araw ng Lunes maging ito yung gawin ho natin na maging productivity sa loob ng isang linggo. Kailangan sa araw ng Lunes kilos. Nang sa gayon ang buong linggo masigla dahil nagkikilos ka at magawa ang mga nararapat gawin sa katulad niyan sa bahay. Samantalahin itong araw na ito walang pasok dahil anniversary birthday anniversary ng pagkamatay ni Ninoy Aquino, ni former Senator Ninoy Aquino Senior. Yan po kaya't walang pasok ngayon at kasabay niyan kahapon naman si FPJ. Yan, birthday naman niya. Happy birthday in heaven. Ang aming pong minamahal na presidente. Siya yung presidente daw noon Di po ba? Siya yung presidente at yun, nagkaroon ng problema. Ay, nako. Hirap balikan no? Hirap balik-balikan. Ngayon, meron na po tayo ngayong meron na tayong FPJ station. Ayan. Second station, Fernando Po Jr. Avenue. Mag-ingat sa mga mandurukot, ingatan ang inyong mga gamit bago kayo lumabas ng tren. Tingnan ang inyong hakbangan, baka kayo lumusot sa ilalim ng tren. Kuwang-kuha, Kuwang-kuha, bakit nag-ano pa tayo? Kuwang-kuha naman. Ayan, So, yaan, itong mga araw na ito. Yan yung mga pinagdiriwang ngayon. Ano po? Okay? Alright. So, tingnan nyo, maluwag ngayon, Maluwag ang mga daanan dahil walang pasok At syempre, yung ating mga manggagawa, iba walang pasok, lalo na yung mga empleyado ng gobyerno. Ano po? Yan. Kaya nga't pag ganito walang pasok, dahil andyan lang kayo sa inyong bahay, mag-ano ho tayo? Trabahuhin po natin yung mga hindi ho natin natapos na mga gawain sa bahay. Para hindi masayang. Hindi masayang dahil Lunes naman ngayon, dumaan na ho yung Sabado at Linggo, nakapagpahinga na tayo. Nagawa na naman natin yung para sa pamilya. Dumaan yung Linggo, yan yung family day na sinasabi natin. At siyempre, Lunes ngayon, kahit walang trabaho, gawin pa rin ho natin na maging kapaki-pakinabang itong araw na ito. Yan. Yung mga, yun nga ho, kung kinakailangan, dyan yung kumpunihin ho ninyo sa inyong bahay, linisin yung 4 na sulok ng bahay, baka ang inyong mga bakuran, ang dami-dami ng mga naglaglagang mga dahon ng puno, ng halaman. Ang mga halaman, yan, linis-linisin. Dahil yan ang nagpapaganda sa paligid.
Di ba? So, dilig-diligan. So, yan ang mga kahit tayo walang trabaho, magtrabaho pa rin tayo kahit walang bayad. Sa kabila naman yan, tayo pa rin ho ang makikinabang. Di ba? So, wag ho nating, sa madaling sabi, wag na din nating sayangin itong araw na ito. Ano ho? Alright. Okay. So, ano ba ang ating pwedeng pag-usapan sa araw na ito? Talaga naman ho, no? Siguro itong ating itong ating yung ating pong West Philippine Sea. Opo. Alam niyo po meron po palang naganap. Oo, noong August 14 hanggang 16, meron palang naganap na tinatawag na Indo-Pacific Chief of Defense Conference. Yan. Tapos sa ating pagkakaunawa, conference ito, pagtitipon ng mga chief ng mga depensa ng iba't ibang bansa. Sa conference po na yan, 20 mga bansa na hepe ng kanilang depensa, hepe ng kanilang armed forces. Di ba? Mga nagsidalo at nagkaroon dyan ng pagpupulong. At kabilang dyan, ang ating pong Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. Okay. Sa pagtitipon na po na yan, ay dyan po, ang ginamit na salita, hinubaran. Dyan po hinubaran, parang damit, hinubaran po ng ating AFP chief sa pagtitipon na yan, hinubaran ang China sa kanilang ginagawang pangharas, sa kanilang mga ginagawang dyan sa West Philippine Sea. Naisuplong dyan, ibinunyag dyan sa pagpupulong na yan. Kung ano yung ginagawang kalokohan ng Chinese Coast Guard sa ating mga sa ating teritoryo, no? Andiyan yung binobombahan tayo ng tubig yung ating mga Philippine Coast Guard personnel. At kamakailan naman gusto nilang ipatanggal ang BRP Sierra Madre natin na nagbabantay doon at nagbabantay doon sa area na yon. Yun ay ang pangyayari diyan sa na isumbong. At diyan po sa na yan, diyan po sa conference po na yan, ay talaga nanindigan pa rin nanindigan pa rin ang China. Nanindigan at sumagot ang China sa pagpupulong na yon matapos pong ibunyag, isumbong ng ating AFP Chief of Staff sa kapulungan na yon yung ginagawa ng China. Sumagot po sila na sumusunod daw po sila sa international rules, no? Subalit, ginit nila na kanila yung yung West Philippine Sea. Walang no? So, parang talaga namang sa karamihan po ng sa kabila nun, sa kabila na panggigiit nila nun at
na ipahayag din ho ng ating AFP Chief of Staff, ng AFP Chief, ano ho, na ipanalo na ho lang noong 2016 sa meron na hong 2016 at arbitrarial ruling. Pero yun nga po, ang masakit pa rin ho doon ay hindi raw ho talaga kinikilala ng China yung desisyon na yun. At yun ay sinasabi nilang illegal. Ano po? Kapag ganyan naman ho talaga ang mga pahayag, ano? Talagang mapapailing ka. Ha? Mapapailing ka, kakamot ka na lang. Ano? Kahit ka nang gigigil ka, kailangan kontrolin mo yung sarili mo. Para bang talagang isip, ano ba? Ano ba mga pag-iisip nito? Di ba? Masasabi mo, hindi ba sila nakakaunawa ng desisyon? Or sila ay talagang binabaliwala yung international ruling na yun? Binabaliwala. No. Pero ibang usapan po, no? Ibang usapan po kapag po nagmatigas din po ang ating pong AFP chief. Abay, kapag pinuwersa, ipinilit at giniit na tanggalin yung ating tanggalin yung ating BRP Sierra Madre na barko na nakatanod dyan. Ibang usapan ho na ipahayag po ng ating AFP Chief General Romeo Browner Jr. na papalag tayo. Papalag. Sapagkat talagang yun ay hudyat na talagang kakamkaming. Kakamkaming at kukubkubin ang ating teritoryo. Ano po? Pero kaugnay nitong mga balitang ito, alam nyo, meron din kung mga lumalabas din kung may mga lumalabas po na mga balita sa ibang bansa. May lumalabas na balita sa ibang bansa na ang Pilipinas ba hindi raw nakilahok. Hindi ho nakilahok sa sa tawag ho dyan. Join, ano ba ang tawag nila dyan? Yung tingnan ho natin, ang tawag ho dyan yung Japan, US, Australia drill. Yan, ano po. Meron ng mga ipinapakalat na mga balita para tayo talaga, sirain talaga. Kung matatandaan po ninyo, doon nga po sa BRP Sierra Madre natin, meron daw pong nangako na yun ay tatanggalin. Ganun, may pangako. Pinaano nila, may pangako. May nangako. Pag ganun, meron parang, di ba, may yun. Pinalalabas nila sa mga pahayag na yun na may nangako. At siyempre, isipin mo, kapag nangako, may kapalit. May ipinalit. Di ba? Doon tayo parang
ginugulo yung pag-iisip ng mga Pilipino. Para dyan, winawasak na yung relasyon ng ating mga opisyal para masisi o magsisihan. Ano? Diyan, yun yung tactic ngayon na lumalabas eh. Mhm. Ano? Pinag-aaway-away ang mga opisyal ng ating pamahalaan para magsisihan at nada-divert habang tayo akala nila ay tayo ay malalansi nila. Kasi panlalansi ho yan. Na kapag naramdaman nila na nagkakagulo-gulo ng mga opisyal natin, yung patuloy pa rin ho silang kikilos doon sa West Philippine Sea. Ano? Ganun ngayon ang nangyayari. Pero tingnan niyo po, hindi ba ang mga opisyal natin hindi sila naniniwala? At siguro nila, paalala na lang din ho, paalala na rin po sa mga pinagkatiwalaan naming at binotong mga opisyal ng gobyerno, wag ho tayong padadala. Wag tayong paliling lang sa pamamaraan na ginagawa po ng China na tayo ay nililigaw, ginugulo, pinag-aaway-away. Ano? Wag ho nating aniwalaan yung kanilang lason ho yan. Sabi nga po, diversion tactic. Kumbaga sa ano ho yan, yung kataga na yan na ginagamit ng mga militar, diversion tactic yan. Kaya wag na lamang po tayo papatol. Basta't pag matiyag ho tayo, patuloy ho nating bantayan ang ating teritoryo. Ano ho? At batid na rin ho. Batid na rin po ng iba't ibang bansa at marami na rin hong mga bansa na nagkundina na sa ginagawa po ng China. Pero sa totoo lang, isang hudyat lang ho natin. Isang hudyat lang natin, kikilos na ang mga yan. Subalit, hindi po nagpapadalos-dalos ang ating po mga opisyal. Napakaganda. Hindi ba? Napakagandang diskarte na ginagawa ng ating mga opisyal. Hindi tayo nagmamataas at nagmamagaling, nagtatapang-tapangan dahil merong mga bansa na nagtatanggol sa atin, mga kaalyado natin. At malalakas din po. Malakas din po ang puwersa nila. Pero tingnan niyo po. Tama po yung galaw po. Excuse me. Tama po ang galaw. Kilos ng ating mga opisyal. Kaya andun, patuloy lang ho natin mga kababayan na ipanalangin ang ating mga opisyal ng gobyerno. Nabigyan sila ng wisdom galing sa ating Panginoon na hindi magpadalos-dalos sa kanilang mga desisyon. May mga paraan na bibigay sa kanila. Bigyan sila ng magagandang pamamaraan ng ating Panginoon para sa tamang landas sila matungo o mapunta. Hindi ho sa mali. At na kung saan, na kapag nagkamali, ang kawawa, ang si Juan de la Cruz, ang mga mamamayan na inosente. Ano ho? At sa totoo lamang po, alam po naman natin na talagang wala pa tayong kakayahan at kulang tayo
Ano, kulang tayo. At siguro din ho na kapag tayo ngayon ay dinadagdagan at yung AFP modernization ho natin, suportahan din ho natin yan. Suportahan po natin. Ganun talaga eh. Kasi kung sisiklag ang gera at una tayong pupuntiryahin, eh wala tayong palaban-laban. At pag nangyari yun eh, anong silbi nung ating anong silbi nung unang mga pasilidad na pinundar ng bansa natin? Kung sisiklab ang gera, lahat yan mapupulbo. Di po ba? Kaya't huwag na ho natin huwag na po nating questionin yung ginagawa po ng ibang mga mambabatas natin na dagdagan ang pondo ng Armed Forces of the Philippines at bumili ng mga kagamitan. Eh tayo lang ho, biruin nyo, tayo lang ho ang tayo lang po ang napag-iiwan ng bansa na kulang na kulang salat sa kagamitan. Ano? Hindi rin naman ho natin hawak ang panahon. Hindi natin masasabi na talagang wala nang kaguluhang mangyayari. Hindi ho natin masasabi yan. Walang nakakaalam yan. Pero mas mainam yung ikaw ay naghahanda. Yan ang pinaka-the best, di ba? Sinasabi nga ho natin gera. Nagkaroon ng gera laban sa pandemic. Hindi ba't nakapaghanda ang bansang Pilipinas at napagwagian natin yan? Di ba? Nasakripisyo ang lahat. Ganun ho talaga. Kailangan natin magsakripisyo. Kung hindi tayo magsasakripisyo, hindi ho magtatagumpay ang layunin natin. Meron ho talagang isasakripisyo. Kaya atin pong suportahan ang ating AFP. Minsan, meron pa ba ngayon na katulad nga po niyang na yan, ng BRP Sierra Madre ho natin. Bakit hindi ho natin gastusan ho, pondohan ho yan? At yan ay palakasin, buhayin, i-develop. Meron nga akong naalala na isang senador na gusto nga po yan simentuhin ang ilalim para hindi matow, hindi mahatak at tanggalin nga ng China yung barko natin. Palakasin natin. Kung, dagdagan ng mga nandiyan barko. Kung noon pa nga ho yun nagawa hindi siguro tayo ginaganito Hindi tayo minamaliit. Di ba? Hindi tayo aapihin. Kasi tingnan nyo ang barko nating tagabantay doon. Second World War pa yun. Tapos ganun ang itsura dinidisplay natin. At pinagmamalaki pa natin na yaan ang tagabantay namin. Pero tingnan mo parang ang barko natin. Kinakapitan ng talaba. Itsura ng barko natin na tagabantay sa teritoryo natin. Di ba? Kaya ganun na lamang kung maliitin tayo ng bansang gustong sakupin yung ating teritoryo. Baka isang granada lang yan, wala na. Kakalungkot pong isipin
Anong makakapagtaas noo ba tayo sa kanila? Kahit anong sabihin natin, lalaban tayo, papalag tayo. Pero kung nakikita yung mga gamit natin, ganyan. Oh, come on. Baka'y ganun lang ang isagot sa atin. Oh, come on, Philippines. Di ba? Lalaban kayo, katapos ganyan ang ano ninyo. Oh. Palakasin po natin ang ating pong sandatahang lakas, sandatahan. Oo. Marami na hong mga moderno. Oo. Tayo ho, mahilig ho tayong sa second hand. Oh? Napopondohan po natin yung ibang bagay. Yung siguro may mga pondo na hindi naman ho dapat gastusan ng malaki. Ano po? Diyan, bawas-bawasan na po natin yan. Yung mga pinagpopondohan po natin na hindi naman ho dapat gastusan ng malaki, bawasan natin. At doon ho natin ilaan sa sa ating pong armed forces. Para meron ho tayong, may konting tikas naman ho tayo sa ibang bansa. Yung mga kasabayan natin mga bansa, yata, naunahan na ho tayo sa mga gamit pantigma. Oh. Ano mangyayari sa 38 baril natin? Kung sisiklab ang gera, at siyempre, yung mga pangkaraniwang Pilipino, papalag din ho yan. Anong mahahawakan nilang mga baril? Yung mga baril na nakumpiska natin sa holdapper na 38. Kung minsan hindi pa pumuputok, pak, mapalpaltik. Oh, kung halimbawa sisiklab, mauobliga ang ating at ang mga Pilipino, natural. Ipagtatanggol niya kanyang bayan. Paano kung ang baril lang natin ganyan? Ang ROTC. Oh. Palakasin ho natin. Ang ibang bansa, ganyan na ho ginagawa nila inuobliga na ang mga binatilyo. Yung sapat na anggulang. Oh. Sa bagay tayo may mga reservists na ho ngayon. Ang ating ba mga reservists ho ngayon na ba'y napagtutuunan ba ng pansin? Hindi Kung minsan, kulang ang kanilang mga training. Dahil kulang ang pondo. Kulang ang pondo. Hindi sila matrain ng gusto. Ang mga ROTC natin, diyan sana nagsisimula yan. At magkaroon ng iba yung kaalaman tungkol sa ano natin. Diba? Pero wala. Tinitipid. Kung alin yung pinakamahalagang ponduhan, yun ang tinitipid. Dahil, kasi may ugali din tayo na, walang mangyayaring gera. Hindi ho yun. Hindi naman ho natin pinapanalangin dumating yung panahon na yun na magkaroon ng gera. Ang atin ho tayo ay naghahanda. Walang iniwan ho sa may karamdaman. Sa malakas ang katawan. Kaya siya nag-iipon, baka siya magkasakit, at pag nagkasakit siya, meron siyang dudukutin. Meron siyang panggasto. Ganun po yun Lamang, hindi ba? Iniisip natin, hindi na mangyayari mga ganyang bagay, wala nang sige, fine.
Pero kinakailangan nating paghandaan, palakasin na natin at sakali, alam naman, sakaling dumating yun, preparado tayo. Diba? Kumpleto Ricados tayo. Haharap sa ating makakalaban at kumpleto Ricados tayo na ipagtanggol ang ating bayan. Di po ba? Moderno na po tayo. Yun nga, kita nyo, ang tapang ho ng mga Pilipino. Gulok, taga, at ano lamang po, laban na eh. Oo. Pumapalag na, gulok lang ho yan. Pag inabot ka ng gulok ko, tsak yun. Hilaway-hilaway ang katawan mo. Ganun ang ugali ng Pilipino. Matapang, hindi atras. Kahit ano pa yan, sibat man lang yan, panaman yan, lalaban yan, tatapat yan, haharap yan, makikipaglaban yan, kahit ang moderno pang ano nila. Pero hindi lang ho kinakailangan yung tapang. Diba? Hindi lang. Kahit anong tapang mo, kung ang sandata mo ay pana lang, argabyado ka pa rin sa laban. Sila, train sila. Kompleto ano nila. Kita mo pag lumaban sila, full battle gear. Tayo, wala. Wala. Pero ganun pa man, talagang papalag, lalaban ng Pilipino. Sabi ko nga, gulok lang eh. Tabak lang eh. Yan lang din naman ang ipinaglaban natin sa mga bansa pa na kumubkob sa ating bayan. Di ba? Kaya lang tayo nagkaroon ng baril. Yun ay nakuha natin sa mga natalo nating mga kalaban. Sa mga sundalo na naitumba. Tingnan niyo po, di ba? Alright. Ayan, at sana po tayo po ay magising. Magising po tayo at kinakailangan po natin ang tunay na pagkakaisa ito sa nangyayari at ginagawa sa ating bayan. Ipakita natin ang pagkakaisa at wag tayo ang nagkakagulo. Wag ho natin sirain ang ating diskarte ng ating mga opisyal. Wag natin ho silang sila ang sisihan. Wag na ho tayo. Wag na ho tayong makilahok pa dyan. Bagkus, magpaalala tayo sa kanila. Ngayon pa ba kayo magsisisihan? Ngayon pa ba kayo magtatalo-talo? Yun ang gustong-gusto ng ating kalaban. Yan ho, isang pamamaraan talaga ho yan. Isang pamamaraan yan na kapag nasira na ang pagkakaisa, doon na humihina ang puwersa. Di po ba? Alright, so, bago ang lahat, bago tayo dumako po sa ating ikalawang yugto ng ating programa, babati muna tayo. Yan, ang aking apo, si Dangel Guillermo. Dangel, paring Crispin Lambaya, nandyan, nanonood. Si Miling Kasundumandante. Gandang hapon, pare. Sabi ni, si paring Crispin. Ayan, si Utol. Si Utol nagbigay ng Utol Dante Guillermo nagbigay ng 50 stars. Salamat, kuya. Yan, mukhang tipak-tipak ka ngayon, Mukhang maraming kliyente. Salamat, kuya. Magandang hapon po sa lahat, sabi ni Utol. Yan.
Si Utol dati Guillermo, siya po ay pangulo ng mga professional at amateur referee diyan sa Cavite. Kaya kung kayo po ay naghahangad na makakumuha ng referee sa inyong mga palaro, basketball, tawag lang po kayo sa akin. Okay? Alright! Sige, dako na po tayo sa ating pong ikalawang yugto ng ating programa. Narito na ang ating mga ulo ng balita! Dali lang po at tapalitan ho natin ang ating larga vista. Pagkakaisa, isang tabi ang politika. Tama yan. Panawagan ni Pangulong Marcos sa paggunita ng Ninoy Aquino Day. Napakagandang panawagan ng Pangulo sa kabila ng yung politika ang sumira sa mga relasyon ng mga politiko. AFP naghahanda na para sa panibagong resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. AFP nagbabala sa Chinese Coast Guard na itigil ang pakikialam sa kanilang rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre. Mahigit 22,000 foreign at domestic vessel na nakita ng NOLCOM sa mga teritoryo ng Pilipinas, mahigpit na binabantayan. Senator Estrada, tiniyak na mapaparusahan ang mga amo na nagmalupit sa kasambahay. Kartel at hoarder itinuturong dahilan ng pagtaas ng presyo ng produktong agrikultura. Pagpataw ng taas singil sa bio-aviation fuel surcharge, pinapasuspinde ng isang kongresista. COMELEC hinikayat ang publiko na i-report ang kandidato na maagang nangangampanya. COMELEC muling mag-iimprenta ng mga bagong balota. Bureau of Immigration tiniyak na hindi makakalusot ang bagong modus ng mga human trafficking. Dole, mahigpit na babantayan ng mga employer na hindi nagpapatupad ng bagong wage order sa NCR. Philippine Port Authority magpapatupad ng online ticketing system sa lahat ng pantalan sa Pilipinas. Bilanggo at correction officer, bawal nang gumamit ng at madala o magdala ng pera sa lahat ng kulungan sa bansa. Ayon yan sa Bucor. United Nations kinindo na ang pag-atake ng Russia sa Ukraine. 7 katao patay. Magkakaisa at isang tabi ang politika ang naging panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino sa paggunita ng ika-40 na anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Sa inilabas na mensahe ng palasyo, sinabi ni Pangulong Marcos sa publiko na tanggalin na ang mga political barriers na nagiging sagabal sa seguridad, kapakanan at pag-unlad ng buhay ng mga tao.
Anya, sa sandaling maging kompas ng mga Pilipino ang pagmamahal sa bayan, mananaig sa Pilipinas ang pakikiramay na siyang magdudulot ng maayos na lipunan. Sa huli, hinikayat ng Pangulo ang lahat na bumuo ng isang bansa kung saan walang nangyayaring personal biases at ang tanging nananaig ay ang pagbibigay ng prioridad sa kapakanan ng mga Pilipino. DZGG. Kasado na ang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines, AFP, sa isang public press briefing. Pero hindi sinabi kung kailan ang gagawing resupply mission. Tumanggi din sa detalye ni AFP spokesman Medel Aguilar kung ano ang mga paghahanda na gagawin ng militar kasama ang Philippine Coast Guard sa gagawing resupply mission. Magugunita na naudlot ang resupply mission matapos bombahin ng Chinese Coast Guard ng water cannon ang barko na magdadala sana ng mga supply goods. Binigyan din naman ni Colonel Aguilar na suportado ng AFO ang anumang mga hakbang patungo sa peaceful settlement at disputes. Nananawagan naman ang militar sa lahat ng partido na sumunod sa lahat ng obligasyon sa ilalim ng international law at respetuhin ang sovereign right ng Pilipinas at jurisdiction nito sa mga maritime shoal. DZGG. Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa Chinese Coast Guard na itigil ang pakikialam sa kanilang rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre na nakadaong sa Ayungin Shoal at iwasan gawin ang anumang aksyon na sasapanganib sa buhay ng mga tao. Binigyan din ang AFP ang kanilang pangako na patuloy na magsasagawa ng mga RORE mission sa BRP Sierra Madre dahil tungkulin itong tiyakin ang kapakanan ng mga tauhan nito. Hindi naman nagbigay pa ng detalye si AFP spokesman Colonel Medel Aguilar tungkol sa susunod na RORE mission ng AFP na sa Ayungin Shoal. DZGG. Mahigpit na pinababantayan ng Northern Luzon Command o NOLCOM ang nakikitang 22,474 foreign at domestic vessels sa kanilang maritime areas. Sa isang pahayag, sinabi ni NOLCOM Acting Public Affairs Office Chief Major Al Anthony Pueblas na ang pagkatuklas na ito ay sa pamamagitan ng kanilang mga monitoring detachment na estratehikong nakaposisyon sa Vani, Zambales, Pasugin, Ilocos Norte, Batan at Mabulis, parehong nasa Batanes, sa pamumuno ni Lieutenant General Fernil Bucal ng Area Task Force North sa ilalim ng National Task Force West Philippine Sea. Ang NOLCOM ay nagsagawa ng 60 matagumpay na air patrol at 30 surface patrol. Ang maritime patrol ay isang NOLCOM routine security patrol na sumasaklaw sa 3 maritime areas, ang Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal sa West Philippine Sea, Philippine Benham Rise at Batanes Strait. DZGG. Tiniyak ni Senator Jinggoy Estrada na mapapanagot sa batas sa mga amo ng minaltratong kasambahay ni LB Vergara sa Mamburao, Occidental Mindoro. Si Vergara ay bulag na ngayon matapos na ilang taong makaranas ng physical na pananakit mula sa kanyang mga amo. Ayon kay Estrada na may akda ng Kasambahay Act to Republic Act 10361, gagawin niya ang lahat ng paraan para papanagutin sa batas ang mga amo sa ginawang marahas at hindi makataong pagtrato sa kasambahay. Sinabi ng senador na kung totoo mang nagnakaw ang kasambahay tulad ng ibinibintang ng mga amo ay dapat idinaan sa legal na proseso at hindi inilagay sa kanilang mga kamay ang hustisya. Inihalin tulad pa ng mambabatas ang kaso ni Vergara
sa naging sitwasyon ng kasambahay na si Bonita Baran na nabulag din noon dahil sa pang-aabuso ng kanyang mga amo. DDZ Double G. Tatanggap tayo ng buhay naman ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan. Alin dyan? 7 ahensya ng pamahalaan nakatakdang isa lang sa budget hearing ng Kamara. DC Double G. Patrol Report. Si Zara May Laureño ang magbabalita. Sige nga Zara, sa detalye. Kasamang Boyet, nakatakdang isalang bukas August 22 ng Kamara ang mga ahensya ng gobyerno para sa pagbusisi sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ngayong buong linggo ay 7 ahensya ang nakatakdang sumalang sa budget hearing ng House Committee on Appropriations. Pinabibilangan nito ng Department of Agriculture, Department of Justice, Commission on Higher Education, Commission on Audit, Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment at Department of Migrant Workers. Paliwanag ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang matinding pagbusisi na ginagawa ngayon ng Kamara sa pondong nakalaan sa bawat ahensya ay paraan ng pagtiyak na walang masasayang sa buwis na ibinayad ng taong bayan. Una nang sinabi ni Romualdez na titiyakin ng Kamara na ang 2024 national budget na nagkakahalaga ng 5.768 trillion pesos ay gagastusin ng pamahalaan sa mga nararapat na proyekto at serbisyo sa mamamayan. Alinsunod sa saligang batas, ang Department of Education pa rin ang nilalaanan ng pinakamalaking pondo sa susunod na taon. Kasunod ang Department of Public Ways and Highways at ang Department of Health. Ako si Zara May Laureño nag-uulat para sa DJGG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Zara May Laureño. Itinuturo ni AGA Party List Representative Nick Briones sa kartel at hoarder ang dahilan ng patuloy na pagtaas ng mga produktong agrikulturo sa bansa. Sa panayam kay Congressman Briones, sinabi nito na matagal nang may kartel sa bigas at iba pang produktong pang-agrikultura pero hindi ito masawata ng pamahalaan. Nababahala si Briones na hindi malayong mangyari sa presyo ng bigas ang nangyari noong nakaraang taon sa presyo ng sibuyas. Ayon sa mambabatas, masyadong umaasa sa pag-aangkat ang Pilipinas noon. Kaya ngayon, wala na masyadong ma-import at kung nakakapag-angkat man, ay itinatago naman ng mga traders ang bigas kaya tumaas ang presyo nito sa merkado. DDZ Double G. Pinasususpinde ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez sa Civil Aeronautic Board o CAB ang pagpataw ng taas-singil sa aviation fuel surcharge para maiwasan ang pagtaas ng pamasahe sa eroplano na planong ipatupad simula September 1. Maapila rin si Rodriguez sa Philippine Airlines, Cebu Pacific, Asia at iba pang air carriers na huwag nang mangolekta ng surcharge. Lalo at optional lang naman ito sa kanilang panig. Pinunan ni Rodriguez na mas inaalala ng CAB ang tubo o kikitain ng mga kumpanya ng eroplano. Dismayado rin si Rodriguez sa hindi pa rin pag-aksyon ng CAB sa mga reklamo ng mga pasahero ukol sa kapalpakan sa serbisyo ng mga airline. Nalimbawan ni Rodriguez ang hindi makatuwirang flight cancellation, overbooking na dahilan kung bakit biglang aalisin ang ibang pasahero, delay, magulong baggage sa policy, at kawalan ng customer service availability. DDZ Double G. Hinikayat ni Commission on Election of COMELEC Chairman George Garcia ang mga botante na magsampa ng mga reklamo laban sa mga kandidato ng 2023 2024 Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon o BSKE na nangangampanya na bago pa man magsimula ang opisyal na campaign period. Ayon kay Garcia, ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa nasabing halalan ay sa August 28 hanggang September 2 habang ang campaign period ay isasagawa mula October 19 hanggang October 28.
Anya, sa kasalukuyan ay wala pang kapangyarihan ng COMELEC kaya hinihintay nila ang August 28 para umaksyon kung may matatanggap na reklamo. Payo ni Garcia sa publiko, bantayan na lamang ang mga kandidatong mangangampanya ng maaga saka ito ireklamo sa COMELEC. Kaugnay nito, hinikayat ng full body ang mga Pilipino na huwag iboto ang mga kandidato na lalabag sa batas. DZGG. Muling mag-iimprenta ang Commission on Election o COMELEC ng ilang balotang gagamitin para sa 2024 barangay and sangguniang kabataan eleksyon. Ito ay makaraang maging lunsod na ang ilang dating munisipalidad sa bansa. Ay kay COMELEC Chairman George Garcia na imprenta na ang ilang balota bago pa man naging lunsod ang ilang munisipalidad tulad ng Baliwag sa Bulacan, Calaca sa Batangas at Carmona sa Cavite. Maging ang mga balotang gagamitin sa mga barangay na nabago ang estado tulad sa issue ng Makati at Taguig City ay kanila ring pinaghahandaan. Hindi naman idinitalye ni Garcia kung gaano karami ang balotang kailangang iimprenta muli. Samantala, sinabi ng ilang poll watchdog na kanilang babantayan ang mga bagong balotang iimprenta ng COMELEC. Base sa datos ng COMELEC, mayroong 92 milyong botante sa bansa, habang 68 milyon ang nakatakdang bumoto sa barangay eleksyon at 24 na milyon ang boto para sa SK eleksyon. DZGG. Tiniyak ng Bureau of Immigration o BI na hindi makakalusot ang bagong modus ng mga human trafficking o human traffickers na pinapagamit ang kanilang mga biktima ng wheelchair para makatakas ang mahigpit na inspeksyon sa mga paliparan. Ito ay kasunod ng pagkakaharang sa babaeng trafficking victim sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Tinangka umano ng biktima na sumakay sa Philippine Airlines o PAL flight patungong Thailand, pero naharang ito ng mga miyembro ng Immigration Protection and Border Enforcement Section o IPROOF ng Bureau of Immigration. Sa isinagawang secondary inspection, marami umanong inconsistent na statement ang household service worker sa Lebanon. Inamin din ng biktima sa mga otoridad na pinagsabihan siya ng kanyang recruiter na magpanggap na may sakit at gumamit ng wheelchair para makatakas o matakasan ang mga immigration officer. DZGG. Mahigpit na babantayan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer na hindi nagpapatupad ng bagong wage order sa epektibo noong pang Hulyo. Nabi ni Labor Secretary Benvenido Ledesma na kanilang pagtitibayin ng mga ulat na nakarating sa kanilang opisina na may ilang employer ang hindi nagpapatupad ng bagong wage hike. Paalala ni Senator o Secretary Ledesma na may karapatang parusa ang mga employer na hindi susunod sa bagong wage order. Nakasaad sa bagong wage hike na kailangan tumanggap ng 610 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region, maging casual o contractual. Pagtitiyak ng kalihim na mayroon silang mga tauhan na nakabantay para magsagawa ng inspeksyon sa mga reklamo na kanilang matatanggap. DZGG. Nakatakdang magpatupad ang Philippine Port Authority o PPA ng online ticketing system para sa mga pasahero sa lahat ng daungan sa buong bansa. Naniniwala ang PPA na electronic ticketing o ticketing system ay akma sa pagpapatupad ng holiday economic na sinimula noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo para sa paglikha ng long weekend sa pamagitan ng paglipat ng mga holiday malapit sa Sabado at Linggo. Ayon kay PPA General Manager J. Daniel Santiago, ang e-ticketing system ay bahagi ng malaking electronic management system na layong tulungan ang ating kababayan para mapabilis ang pagbili ng ticket sa mga pantalan. Batay sa panukala, ang mga shipping line ay magkakaroon ng akses sa e-ticketing system ng PPA.
sa lahat ng mga daungan upang matiyak ang mabilis at komportableng mga transaksyon ng mga pasahero sa dagat. Kasama sa portal ang schedule ng lahat ng paglalakbay gaya ng inaasahang oras ng pag-alis at pagdating mula sa papunta sa mga daungan, pati na rin ang isang sistema na magbibigay daan sa pag-book at pagbabayad ng ticket. DDZ-Double G! Magpapatupad ang Bureau of Correction o Bucor ng cashless policy o pagbabawal sa paggamit o pagdadala ng pera sa lahat ng kanilang kulungan at penal farm simula Setyembre. Ito'y kasunod sa mga ulat na natatanggap ng Bucor na ilang mga bilanggo o person deprived of liberty o PDL ang gumagamit ng pera sa illegal na aktibidad. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., dapat matigil ang illegal na kalakaran kaya ipatupad ang cashless zone sa lahat ng bilangguan at penal farm. Dagdag pa ni Katapang, maging ang mga correction officers or ZO na itinatalagang magbantay sa security compound ay hindi rin papayagan na magdala ng pera. Anya, ang nakumpiskang pera mula sa mga PDL ay idideposit sa trust fund ng mga inmate habang ang panukala o nakuhang pera naman sa mga CO ay mapupunta sa trust fund ng mga empleyado. DDZ-Double G! Inundi na ng United Nations o UN ang pag-atake ng Russia gamit ang missile sa Ukraine sa ikinamatay ng 7 katao at 144 ang sugatan. Naganap ang pagsalakay ng Moscow umaga ng Sabado, Agosto 19 habang may banal na misa sa lungsod ng Chernihiv para gunatain ang Transfiguration of the Lord. Ayon kay Ukraine Humanitarian Coordination, Dennis Brown, isa itong karumal-dumal na pag-atake sa isang malaking syudad, lalo na't maraming tao ang naglalakad papuntang simbahan. Git ni Brown, mahigpit na ipinagbabawal ang pagsalakay ng Russia sa mga sibilyan dahil isa itong paglabag sa humanitarian law. DDZ-Double G! Tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating bansa. US, Japan, South Korea nagkasundong palakasin ang kooperasyong militar at ekonomiya. DDZ-Double G! Patrol Report! Si Dan Guillermo ang may bitbit ng balita. Sige nga Dan, sa detalye. Nagkasundo si US President Joe Biden at ang mga lider ng South Korea at Japan sa Camp David na palalimin ang kooperasyong militar at pang-ekonomiya, gayon din ang pagkondena sa mapanganib at agresibong pag-uugali ng China sa West Philippine Sea. Idinaos ng Administrasyong Biden ang summit kasama ang mga pinuno ng mga pangunahing kaalyado ng US sa Asia, si South Korean President Yoon Suk-yeol at Japanese Prime Minister Fumio Kishida, sa hangarin na may pakita ang pagkakaisa sa harap ng lumalaking kapangyarihan ng China at mga nuclear threats mula sa North Korea. Sumang-ayon din silang magsagawa ng mga military training exercises taon-taon at magbahagi ng mga real-time information sa paglulunsad ng missile ng North Korea sa katapusan ng 2023. Kaugnay rito, ipapadala ng Japan Maritime Self-Defense Force ang barkong Izumo na kanilang binansagang largest destroyer, habang ang Royal Australian Navy ay gagamitin ang barkong Canberra at ang US Navy naman ay magde-deploy ng kanilang amphibious assault ships na tinatawag na Amerika. Samantala, kinansila ng Pilipinas ang pagsali sa aktibidad dahil malaki umano ang aircraft ng 3 bansa para lumapag sa Philippine warship. Ito si Dance Guillermo nag-uulat para sa DCGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dance Guillermo. Okay, wala na? Wala na report there? Oh. Okay, so yung kay Rika, wala siyang ano? Right, so, yan, mga minamahal kong ka-viewers, minamahal naming viewers,
Yan po nagwawakas po ang ating pong mga ulo at nagbabagang balita na nakalap po ng bulwagang balitaan ng DZWG Broadcasting Studio. Sa araw pong ito, August 21, August 21, 2023, araw ng Lunes. Alright? So, wala na po tayong magagawa kundi isara ang tabing ng ating pong palatuntunan sapagkat nakasapat na po tayo ng 1 oras ng ating programa. So, ako po ay mag-iiwan sa inyo ng taus-pusong pasasalamat sa inyo pong walang sawang pagtangkilik dito po sa DZWG Broadcasting Studio, sa lahat po ng programa, ang Balitang Pilipinas Worldwide at ang Barangay in Action. Salamat po sa inyo sa inyong pagtangkilik. At syempre, hindi po mawawala rin ang ating taus-pusong pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat tayo po ay Kanya pong pinagkatiwalaan na ako po ay makapaglingkod sa inyo sa sambayan ng Pilipino sa pamagitan nga po ng paghahatid ng balita, impormasyon at serbisyo. Lord, salamat po sa tiwalang ito na ipinagkaloob po ninyo. Alright? Sa ngalan po ng aming News Director, June Ariol, sa technical side, G. Laureño, at John Paul Bistora. Ako naman po si Boyd Guillermo, pasamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya. Bukas po muli, sa ganap na alas 11 at alas 12, tayo po'y magkita-kita at magkapanooran pa rin sa programa Barangay in Action. Yan. At sa alas 5 hanggang alas 6, Balitang Pilipinas Worldwide. Magkapanooran pa rin at magkakitaan sa araw na yan. Bukas. Alas 5 hanggang alas 6. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. Diyos mabalos sa inyong gabon. Ang DZWG. Inyo ito. Dito. Kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.